Isang commoner ang sobrang nahilig sa mahika pero kahit anong gawin niyang pag-aaral dito ay limitado lang ang kanyang mga nagagawa. Naging balakid sa kanyang mga pangarap ang estado ng kanyang buhay dahilan para pagkaitan siya ng mana na siyang pinaka-importante sa paggamit ng mahika. Kaya nang makalaban niya ang isang noble ay wala siyang nagawa. Pero kahit tinutupok na siya ng apoy ay manghang-mangha pa din siya sa taglay na mana ng isang noble. Bago siya masawi ay nasabi pa niya sa kanyang sarili na kung nagtataglay din sana siya ng mas maraming mana ay marami pa sana siyang matututunan tungkol sa mahika. Nang magising siya ay nasa isang maayos na silid na siya kasama ang maraming katulong. Akala niya ay mga higanti ang mga ito kaya nagpalabas siya ng fireball na sobrang lakas. Na-reincarnate pala siya bilang 7th Prince ng Selom Kingdom at pinangalanan siyang Lloyd. Dahil dito ay nagtataglay na siya ng maraming mana pero sobra-sobra pa ito kumpara sa karaniwang noble. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para gawin na ang mga pangarap niya. Hindi makapaniwala ang mga nasa palasyo na natuto siya kaagad magsalita at nahilig sa pagbabasa ng mga spellbooks. Kahit isa siyang prinsipe ay hindi siya naging interesado sa trono at ang importante lang sa kanya ay matutunan ng iba't ibang klase ng mahika. Araw-araw ay tinatakasan niya ang kanyang mga katulong para magtungo sa aklatan at magbasa tungkol sa mahika. Ang problema ay hindi niya magawang matakasan ang kanyang guro at bodyguard na si Silpha tuwing oras na ng kanilang pagsasanay. Gamit ang control-type magic ay ginagaya niya lang lahat ang mga atake nito. Pero dahil sa agwat ng kanilang lakas, stamina at tangkad ay nakakaangat pa din ito sa kanya. Kaya gumamit siya muli ng mahika para matapatan ito. Akala niya ay makakalamang na siya ngunit alam pala ni Silpha na nandadaya siya. Gayunpaman ay namangha pa din ito sa kanya na sabay siyang nakakagamit ng 2 spells. Ang hindi nito alam ay 4 na spells na pala ang pinagsabay niya. Isang araw ay nalaman niya ang tungkol sa demon na naiselyo sa isang libro matapos nitong muntikan ng wasakin ang buong kaharian ng Selom. Nagngangalan itong Grimoire pero kasalukuyan itong nasa Forbidden Underground Library ng palasyo. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad na nagtungo sa library na ito. Kahit mahigpit ang bantay dito ay hindi siya nahirapan na makapasok dito at kahit ang selyo sa mismong pinto ay madali lang niyang sinira. Hindi siya makapaniwala na sa 10 taon niyang paninirahan sa palasyo ay may ganito palang aklata na sobrang dami ng libro tungkol sa mahika. Nang babasahin niya na sana ang isang libro ay biglang nagpakita ang grimoire. Nakipagkasundo ito sa kanya na palayain umano ito kapalit ang pagtuturo nito ng ancient magic. Dahil ito ang matagal nang inaasam niya ay pumayag siya sa kasunduan. Ngunit matapos niyang tanggalin ang selyo ay bigla siyang inatake ng demon. Akala ng demon ay patay na siya kaya laking gulat nito nang makita ang kanyang barrier. Muli itong umatake ng paulit-ulit pero hindi ito umuobra sa barrier. Habang si Lloyd naman ay namamanghalang sa atake nito. Inilagay niya itong lahat sa kanyang daliri para alamin ang komposisyon nito at para na din maramdaman kung gaano ito kapaminsala. Sa galit ng demon ay hindi na ito nakapagpigil pa at gumamit na ng dual incantation. Akala niya ay maililigpit niya na si Lloyd pero hindi pa din ito umubra sa barrier at namanghalang si Lloyd dito. Nang mapagtanto niya na hindi basta-basta si Lloyd ay sinubukan niya na umalis na lang dito pero may barrier pala na nilagay si Lloyd. Dahil nakita na ni Lloyd ang mga atake ng demon ay gusto naman niya ngayon na makita ang mga defense magic nito. Inatake niya ito gamit ang kanyang Fire Lance Inkinis pero nataranta lang ito at hindi na nakasangga. Dahil hindi na ito pumalag ay ibinalik na ni Lloyd sa dating ayos ang library. Nagpa siya naman ng demon na magsilbi na lang kay Lloyd bilang familiar umano niya. Pero dahil kapansin-pansin ng laki nito ay pinag-transform ito ni Lloyd sa maliit na anyo. Katapos ay pinagtago niya ito kaya naisip nito na samantalahin ng pagkakataon na kontrolin ang isip ni Lloyd at kunin ang kanyang katawan. Ngunit nang kumapit na ito sa katawan ni Lloyd ay dito na nito naramdaman ang napakatinding mana ni Lloyd. Hindi na ito nakagalaw sa sobrang takot at iminungkahi kay Lloyd na tawagin na lang umano siya sa pangalang Grim. Makalipas ang ilang araw habang nagbabasa si Lloyd sa aklatan ay pinuntahan siya ng kapatid niya at second prince na si Albert. Niyaya siya nito sa parati nilang ginagawa tuwing nagbabonding silang dalawa. Dahil ayaw niya na makakuha ng atensyon ay sinasadya niya lang na padaplisan ang mga target. Nagpa siya si Albert na magpahinga muna at pinahintulutan siya na maglaro muna kung gusto niya. Tuwang-tuwa naman siya dito dahil makakapagsani na din siya sa mga mahika na gusto niyang subukan katulad ng double incantation trick ni Grim. Nilinaw ni Grim na tanging mga demon lang umano ang nakakagawa ng trick na ito dahil mayroon silang 2 bibig. Ngunit may naisip na palang plano dito si Lloyd at ito ay ilagay sa kanyang palad si Grim para magkaroon na din siya ng 2 bibig. Una nilang sinubukan ng Fire Lance Inkinis pero dumugo lang ang ilong ni Grim dahil hindi niya inaasahan na gumagamit ng spell stacking si Lloyd.
Para hindi na mahirapan si Grimm ay kinontrol na din ni Lloyd ang bibig nito. Sa pamamagitan nito ay nagawa niya na din ang double incantation. Hindi niya maitago ang pagkasabik na nararamdaman niya habang ginagawa niya ito. Sa sobrang lakas nito ay kitang-kita din ito ng mga mamamayan. Nagtataka naman ang mga butler ni Albert kung bakit binibigyan ni Albert ng atensyon si Lloyd. Kaya nilinaw sa kanila ni Albert na ang ginawa kanina ni Lloyd ay sinadya lang niya. Naniniwala siya na isang prodigy si Lloyd at posibleng maging Grand Sage balang araw. Kung mangyari man ito ay malaki din ang maitutulong nito sa kanya. Pagkadungaw ng isang butler sa bintana ay nagtaka ito na dumilim ang kalangitan kahit hindi pa gabi. Nakalikha pala ng butas sa kalangitan ang ginawang double incantation ni Lloyd. Buti na lang ay kaagad din itong bumalik sa dati bago pa ito mapansin nila Albert. Gayunpaman ay nakita pa din ito ng ibang tao kaya kinabukasan din ng umaga ay nasa dyaryo na ito. Pero ang mas napansin ni Lloyd ay ang ibang balita sa dyaryo kung saan matagumpay na natapos ng mga A-ranked adventurer ang mahirap na dungeon. Dahil sa mga makapangyarihang items na nakuha ng mga ito ay naisip ni Lloyd na subukan din ang pagpunta sa dungeon. Para hindi siya hanapin ng kanyang mga katulong ay lumikha siya ng clone niya. Pero alam niya na hindi niya mauuto si Silpha gamit ito. Kaya minabuti niya na pasanibin na lang dito si Grimm para magmukha itong totoo. Nang maging okay na ang lahat ay kaagad siyang umalis para maghanap na ng dungeon. Ilang sandali lang ay nakita niya ang isang babae na hinahabol ng mga orcs. Pero nang magkaroon nito ng pagkakataon ay dito na nito isa-isang iniligpit ang mga orcs. Ang ikinamangha naman ni Lloyd ay ang kakaibang paghinga nito. Napansin pala siya nito at dahil iniiwasan niya na makilala ay nagtago muna siya. Dito na siya nito nilapitan pero buti na lang ay nabago niya na ang kanyang hitsura. Nagpakilala siya sa pangalang Robert na isang rookie adventurer. Nagpakilala naman ang babae sa pangalang Tao na isang B-rank adventurer. Nabighani ito sa tindig ni Lloyd kaya naisip nito na gagawin niyang kasintahan si Lloyd. Nang malaman nito na naghahanap si Lloyd ng dungeon ay nagpa siya ito kaagad na sumama. Pagkapasok nila ng dungeon ay kaagad itong nagpakitang gilas habang si Lloyd naman ay abala lang sa pangunguhan ng mga kumikinang na mga bato. Makalipas ang ilang oras ay nagpasya sila na magpahinga muna at kumain na din. Dito na nila napag-usapan ang tungkol sa paggamit ni Tao ng chi breathing technique habang siya ay nakikipaglaban. Hindi inaasahan ni Tao na mapapansin ito ni Lloyd dahil kakaunti lang sa kontinente ang nakakaalam dito. Ipinaliwanag niya kay Lloyd kung paano niya ito ginagawa kaya katapos nilang kumain ay sinubukan ito ni Lloyd. Dahil nakikita ni Tao na interesado dito si Lloyd ay nagpasya ito na turuan si Lloyd. Nang magpatuloy na sila ay nakarating na sila sa boss ng dungeon at mabilis lang itong tinalo ni Tao. Ngunit nang bubuksan na nila ang treasure chest ay nakita ni Lloyd ang atake mula dito kaya kaagad niyang hinila si Tao. Ito pala ay isang leech dahilan para mabahala si Tao at itulak palabas si Lloyd. Hindi siya makapaniwala kung bakit naririto sa isang low-level dungeon ang ganitong uring nilalang na kahit ang mga A-rank adventurer ay nahihirapan na talunin ito. Plano niya ngayon na mabigyan lang ng oras si Lloyd na makalabas ng dungeon kaya lalabanan niya muna ito sa abot ng kanyang makakaya. Ilang sandali lang ay nagsalita ang leech at alam pala nito na gumagamit siya ng chi technique. Pero ininsulto lang nito ang chi technique dahil parang kapareho lang ito ng lower form na mahika. Dito na siya nagalit at walang tigil na inatake ang leech hanggang sa magawa niyang mabasag ang barrier nito. Ang problema ay nakaiwas pala ito na kaagad umatake sa kanya. Buti na lang ay saktong dumating dito si Lloyd para iligtas siya. Nang tatanungin niya na sana ito kung bakit ito bumalik ay napansin niya sa mukha nito ang pagkasabik na makalaban ang leech. Sinamantala ni Lloyd ang pagkakataon na ito na gamitin ang mga natutunan niya kay Tao. Habang inaatake siya ng leech ay sinusubukan niya na pagsamasamahin ang chi at mana. Pero nahihirapan siya dahil sa kakulangan ng hangin kaya tinanggal niya na lang ang kanyang barrier. Kagad siyang inatake ng leech pero madali lang niyang naiiwasan ang mga ito. Nang maperpekto niya na ang nililikha niyang teknik ay siya naman ang walang tigil na umatake. Bawat atake niya ay mas pinapalakas pa niya hanggang sa hindi na ito nagawa pang masangga ng leech. Bago sila lumabas ay binuksan muna nila ang treasure chest ngunit isa lang palang punyal ang laman nito. Pero nararamdaman ni Lloyd ang mana essence dito kaya nakiusap siya kay Tao kung pwede ay siya na lang ang magdala nito. Pagkalabas nila ay mabilis na umuwi si Lloyd dahil nagrereklamo na si Grimm. Puno na pala ito ng bukol dahil sa pagsasanay nila ni Silpha. Kinabukasan ng umaga ay sinimulan niya ng suriin ang punyal. At sa inaasahan niya ay may mana essence nga na nakalagay dito. Plano niya ngayon na lumikha ng maraming ganito kaya inilisin niya ito gamit ang water class spell na Pure Effects at dito na nila nakita ang mga sangkap na nilagay dito.
Mayroon itong oil, pilak at hematite at dahil may hematite na sila ay tanging oil at pilak na lang ang kailangan nila. Humingi siya ng pilak sa hari at kay Silpha naman siya humingi ng oil. Nang matapos nila ang mana essence ay lumapit naman siya kay Albert para humiram ng mga espada na gagamitin niya sa kanyang test enchantment magic. Wala nang nagawa ang mga kawal ni Albert kundi ipahiram kay Lloyd ang kanilang mga espada. Kagad niya itong nilagyan isa-isa ng mana essence at nang matapos siya ay ibinalik niya na ito kay Albert.